Magandang umaga. Okay na? Okay. Sige. Sige, tutuloy tayo sa ating exhortation bago tayo umawit ng mga awiting pagsamba. At kayo po ay inaanyayahan ko na makipagbuklat sa akin sa bahagi ng kasulatan. Isang taludtod lang ang ating babasahin, Psalm 100 verse 4, awit 100 verse 4. Psalm 100 verse 4. Okay na ba? Pwede na nating basahin? Check ko kung pareho tayo ng page numbers. Ang page number dito sa akin ay 664. Magkaibang paging nito. Okay. Sige, basahin natin ang 100 verse 4. Ang sa pagkakasalin dito ay pumasok ng may pasasalamat sa pinto ng templo, magtungo ng may pagpupuri sa banal na dako, magpasalamat sa Kanya at papurihan Siya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paghatid mo po sa amin ng iyong banal na salita. Salamat rin po sa kakayahan, Panginoon, na makabasa at makaunawa ng iyong mga banal na aral. Kami po ay humihingi ng iyong grasya at awa sa umagang ito. Kumilos ka po sa kalagitnaan namin. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan at pagpalain mo po ang lahat ng nagsisipasok sa silid na ito upang sumamba at mumuri sa iyo. Ikaw po ang mahayag, ikaw ang mapasalamatan, ikaw ang maitaas sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Pasasalamat. Ang pagpapasalamat ay pagkilala na ikaw ay tumanggap ng pabor, di ba? Pag sinabi mo thank you o salamat, kinikilala mo na ikaw ay tumanggap ng pabor mula sa iyong pinasasalamatan. Sa mga nilalang na tulad natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos bilang pagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanyang habag, grasya, at pag-ibig. Isa sa mga katangian ng mga taong nasa dilim, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. Romans chapter 1 verse 1, 121. Isa ito sa mga nababaligtad kapag tayo ay inililipat ng Panginoon magmula sa kadiliman patungong liwanag. Magmula kasamaan patungo sa kaharian ng kanyang anak ng kabutihan, natututo tayong magpasalamat sa Kanya. Ang mga labi na dati ay hindi marunong magbigay parangal sa Diyos at hindi marunong magpasalamat sa Kanya ay natututong magpuri. Mga papuri mula sa bibig na ang hangad ay makapaghandog ng mga alay sa Diyos. Hebreo 13, verse 15. Tulad ng salmista, kausapin natin ang ating sarili. At ano ang ating sasabihin sa ating sarili? Ang sabi ng salmista sa kanyang sarili, purihin mo si Yahweh, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng mga biyaya niya. Psalm 103 verse 2. Hindi ka mauubusan ng dahilan upang magpasalamat.
Ikaw ba ay kumain? Dapat kang magpasalamat. Ikaw ba ay humihinga? Dapat kang magpasalamat. Kung kapiling ang mga mahal sa buhay, dapat kang magpasalamat. Kung ikaw ay nagising pa, dapat kang magpasalamat. Sabi nga nila, mas mabuti na yung walang tulog kaysa sa walang gising. Nakarating ka sa lugar na to, nang walang dalos. Dapat kang magpasalamat. Ikaw ay kumikita, mayroong trabaho, mayroong pagtutustos ang Diyos sa iyong mga pangangailangan, dapat kang magpasalamat. Kung ang mga dalangin ay tinutugon ng Panginoon, sinasagot ng Diyos ang mga kahilingan, dapat kang magpasalamat. Hindi nga tayo mauubusan ng dahilan upang magpasalamat at higit-higit sa lahat, kung unawa mo ang kaligtasan para sa mga makasalanan. Tulad nating lahat ng mga makasalanan, sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, dapat walang katapusang pasasalamat ang mamutawi sa ating mga labi. Dapat rin nating ipagpasalamat ang biyaya ng mga awit, ang biyaya ng musika, sapagkat panahon pa ng matandang tipan, ginagamit na ng bayan ng Diyos ang musika, ang awit, ang himig, upang maipahayag natin, tulong ng Panginoon sa atin para maipahayag natin ang ating damdamin ng pasasalamat, yung musika at awit. Halimbawa na lang ay Psalm 27 verse 6, kung saan dahil sa katiyakan ng pananaig laban sa mga kaaway ay nagpahayag ang salmista ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagsigaw, pag-awit, paglikha ng himig. Kayo rin po ay may kalayaang ganon. Kapag umaapaw ang inyong kaligayahan sa pagpupuri sa Diyos, malaya kayong sumigaw sa umagang ito. Malaya kayong umawit. Malaya kayong umindak sa himig. Kaya't ating sabayan ang ating mga awit at ang ating mga panunugtong ng instrumento, sabayan natin ito ng papuri at pasasalamat ng Diyos sa lahat ng may dapat ipagpasalamat sa Diyos sa umagang ito. At tayong lahat iyon. Tayo tumayo. Magpasalamat. Ipahayag natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging ngayon ang pagsamba sa Panginoong Jesus. Doon ko'y luluhod, siyang dakila sa lahat, siya'y Diyos. Sa pananalangin ko, turuan mo kong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago.
siyang dakila sa lahat, siya'y Diyos. Ay hindi nagbabago ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya'y Diyos. Tuhod ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya'y Diyos. Siyang dakila sa lahat, siya'y Diyos. Ikaw ang aking kalakasan, kayamanang nasumpungan, aking kalahatan. Yaman ka na natuklasan, ang iyan ay kapaliwan, di kita iwan. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngala'y purihin. Sala ko iyong dinala, binasan mong aking hiya, pinupuri kita. Tuwing ako ay nadarama, ako'y iyong dinadala, Diyos kang mapagsinta. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngala'y purihin. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngala'y purihin. Ngala'y purihin. Ngala'y purihin. Panginoon, kami po ay nagpapahayag ng pasasalamat po muli. Salamat po sa grasya, sa biyaya, sa awit, sa pagkakataong makapagpahayag po ng aming damdamin, ng papuri at pasasalamat po, Diyos. Sa mga nalalabing gagawin pa namin, pagpapuri sa iyo, Panginoon, sa pagpapatuloy po namin, pagtuloy-tuloy sa iyong salita, ay inaasahan po namin ang iyong pagkilos po sa aming buhay, dahil nga ikaw po ay naging tapat sa simula't simula pa, hanggang sa katapusan, Panginoon, ay maaasahan po namin ang iyong katapatan. Pagpalain mo po ang iyong mga anak,
yung bayan sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo muna. At tayo tutuloy sa ating announcements. Nais po naming malaman, mayroon po ba sa atin ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadalo ng pagtitipon sa Guiding Light Christian Church Alaminos? Mayroon po ba tayong panauhin sa umagang ito? First timers? Sila. Ana, Carlina. Yan. So, naririnig niyo po yung masigabong palakpakan na yan. Yan po ay pag-welcome po namin sa inyo. Sinasabi po namin na kayo po ay welcome dito. At nais po namin na hindi po ito yung unat huli. Diba? Alam niyo po yung unat huli? Yung first time, tapos last time na rin yun. Ayaw po namin yun. Nais po namin na kayo ay aming makapiling ng mas madalas at makabisita po kayo ng madalas at malay ninyo, maging bahagi rin po kayo ng aming pamilya dito po sa Guiding Light Christian Church Alaminos. Sa inyo rin po ay baka may nagtataka, sino ba itong nagwe-welcome sa akin? First time, ngayon ko lang nakita itong taong ito. Ako naman po ay nakabisita dito ng bilang tagapangaral. Parang pangatlo kong beses ko na rin doon sa Mission House yung mga una nating pagkakataon. So sa inyo na hindi pa nakakakilala sa akin ay magpapakilala na rin ako. Ako si Pastor Manny ng isa po sa mga pastor, ang associate pastor po ng Guiding Light Christian Church Dagupan. Pero ako po ay nakatira sa San Carlos City. At ako po hindi nakakaintindi ng Ilocano. Sabi ko nga, ibang tribo po ako, ibang tribo. Ayan. Ay po ay Pangasinan. Ayan. Pag ako'y nasasaktan, ako'y napapasigaw ng aging. Ituloy po natin ang ating mga announcements. Ayan. So, ang prayer night po, ang gawain po na prayer night, isa sa mga mahalagang gawain ng iglesia ay ang gawain ng panalangin. Isa po yan sa mga basic. Magmula po ng ipinanganak ng iglesia, sa Acts 2 pa lang, isa yan sa mga basic na ginagawa ng church, yung pananalangin. At inaanyayahan po ang lahat na makisali sa prayer night ng Guiding Light Christian Church Alaminos. Tuwing Biyernes, nagsisimula ng alas 5:30 at nagtatapos ng alas 6:30. Hindi ko na sinasabing gabi kasi prayer night nga eh. Alam niyo na yan, di ba? Hindi na prayer night, siguradong gabi yan. So, saan ginaganap yan? Dito rin. Balita ko ay napasubo ang ating brother Christian sa gawain yan. Dito. Okay. Kasi ang pagpapakilala ng iglesia, pagpapakilala ng Biblia sa iglesia ay pamilya. So pamilya natin kung ano yung kayo parang may pakialam rin kayo, 'di ba, sa mga gawain ng inyong pamilya. So kung ano yung gawain ng Guiding Light Christian Church, hindi naman yan basta-basta activities, kundi yan ay mga mahalagang gawain ng pamilya. Kaya kung itinuturing niyo ang inyong sarili na bahagi ng pamilyang ito, kayo ay mayroong kung damdamin para doon. Nais maglaan rin ng oras at pagmamahal sa iglesyang ito bilang inyong pamilya. Gospel time, magmula po so dalawang araw na ginaganap ang gospel time. Ang gospel time ninyo sa Palamis. Palamis. Alam niyo yun sa amin, Palamis ay dessert. Dessert yan. Alas 3 hanggang 4:15. Yan ay, sinong nangunguna po dyan? Si Sister Debs. Yan. Sa tuwing Sabado naman ay 3 ang nagaganap tuwing Sabado. Para sa mga kababaihan, gospel time, alas 3
hanggang 4:15. Saang lugar to? Ministry House. So, lahat dito Ministry House na. Sa mga teenage girls, yan, 5:30 hanggang 7 p.m., doon rin, same place. Teen boys, yan ay, aatin sana ako dyan, pero kung 2 years ago sana, kabilang ako dyan sa teen boys na yun. Kaya lang, paglipas ng 2 years, hindi na ako kasali dyan. Alas 5 hanggang alas 6 sa Mission House pa rin, I think discussion yan, pag-uusap ay tinatalakay ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Uy, kainan to Sama-sama, salo-salo after the service. January 25. Parang hindi, wala ako dito dyan Sayang naman ito. January 25, fellowship, food, and fun. Yung mga iba, ang interesado lang po kayo ay food and fun. Ayan. Huwag niyong kalimutan na yung fellowship. Ibig sabihin, the sharing of our lives together. Ibinabahagi natin ang ating buhay sa isa't isa bilang mayroong iisang Kristo, iisang Diyos, iisang kaligtasan. Masaya po yan. Lahat po yan blessing mula sa Panginoon. The fun, the food, and the fellowship, at yan ay ginagamit ng Panginoon rin para pagtibayan tayong lahat. Diba? Ilang slides pa to? Kinakabahan ako baka... so ipapanalangin natin ang ating mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sino po rito ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan na ipinanganak January 18 hanggang January 24. Meron po ba? Yan. Hindi po namin kayo kakantsawan ng ice cream, walang ganon. Ipapanalangin po namin kayo. Meron po ba? Si Ate Shirley na miss out namin i-pray kasi nakalimutan niya ang birthday niya last year. So, si Shirley. Ate Shirley. Sige. Shirley, sige. Birthday niya. Sige. Ano yung ginagawa ninyo? Pinapatayo nyo ba yung... Sa amin, pinagbo-vocal solo pa nga namin dun sa amin yung pag-ibig. Hindi tumayo mo si Sister Shirley. Sige, panalangin natin. Sige. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang pinagmumulan nito, bawat buhay, O Diyos. Kay Sister Shirley, O Panginoon, lahat ng kapanganakan, at lalong-lalo na po ang kapanganakang spiritual. Salamat po, Panginoon, sa pangangalaga po sa Kanya, sa sinapupunan ng Kanyang ina kung saan siya nabuo. Inalagaan po siya doon, at siya po ay mailuwal, at makarating sa kalagayang ito, makarating sa araw na ito, sa lahat po ng mga araw na iyon, sa lahat po ng mga taong nagdaan, hindi ka nagkulang, naririyan ka, nagbibigay, nagtutustos ng aming pangangailangan, nagtutustos ng kanyang pangangailangan, Panginoon, gumagabay sa kanya. At hinihingi po namin ng higit-higit pa pong biyaya para sa kanyang buhay, mas malalim pang pagkakilala sa iyo, mas malalim pang, mas matibay pang pakikipagniig sa iyo at relasyon sa iyo, O Diyos, na ikaw po ang magbibigay po ng liwanag sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Gawin mo po siyang pagpapala rin sa iba, kung paano po kayo nakilala niya, Panginoon, ay maging daan rin po siya para ang iba rin po ay makita ang iba, ang liwanag na nasa kanyang buhay sa pamamagitan ng kaligtasan ibinigay mo po sa kanya. Marami po kaming pwedeng hilingin, Panginoon, para sa kanyang buhay, ngunit alam po namin na kung ano man po ang pwede namin ipanalangin ay kayang pong higitan dito, O Diyos. Sa maikling sandaling ito na ipapanalangin po namin siya, aasahan po namin na higit pa po ang iyong gagawin sa kanyang buhay, higit pa po sa aming iniisip para sa kanya, O Diyos. Ikaw po ang mahayag sa kanya, mapapurihan sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Happy birthday, Shirley!
Happy birthday. Belated. Happy birthday. So, praise the Lord. So, tutuloy na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo manalangin uli, at maaring tayo ay panalangin na naman, katatapos lang. Ayan. At huwag po tayong magsawa sa pananalangin kasi lagi po tayong nangangailangan. Diba? Tayo mga nilalang na walang kakayahang gampanan ang mga bagay-bagay nang walang kanyang tulong. Kaya babasahin po natin ang ating passage sa umagang ito. Ang bilin po sa akin ng inyong butihing pastor na si Pastor Toffer ay nais niya ay magkaroon ng serye sa Kolosas. Aklat ng Kolosas. At sabi niya ay noong nakaraan ay nakapangaral na siya sa inyo ng introduction. Mga background matters, di ba? Mayroon pa rin background matters na tayong tatalakayin. Pero nagpapasalamat ako na ginawa na ni Pastor Toffer yun. Ibig sabihin ay makakapag-focus tayo doon sa text mismo, kung yung nakasulat mismo, at hindi gaano doon sa background information. Babasahin natin ang verses 1 and 2. Yan ang binigay sa atin ni Pastor Toffer na ating tatalakayan sa umagang ito. At babasahin natin magmula sa salinin yan. Yan, chinek ko na yan, yung edition na yan. Ito po ay Magandang Balita 2012 edition. Kaya ako umaasa parehong-pareho itong ating ginagamit sa umagang ito. Kolosas, Kabanata 1, pangalawa at ikalawang taludtod. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Para sa mga taga-Kolosas, na hinirang ng Diyos at mga takapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Manalangin ulit tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakabasa namin sa iyong salita. Ang mabasa ito, O Panginoon, ay pagpapala na. Ang mahawakan ito, Panginoon, ay pagpapala na. At dapat na pong ipagpasalamat. Subalit hinihingi po namin na dagdagan mo po ang pagpapalang aming natanggap, na hindi lamang po matigil sa pagbabasa namin ito, kundi hinihiling po namin ang liwanag mula sa iyo. Sapagkat maliban na kami po'y pagkalooban ng liwanag, mananatili po kaming nasa dilim, at hindi po namin makikita ang mga magagandang bagay na nasa iyong salita. Nais po namin ng liwanag, Panginoon, upang makita po namin ang lahat ng mga bagay na nasa iyong salita para sa aming ikatitibay, ikalalago, at ikaliligtas, Panginoon, ng aming kaluluwa. Patnubayan mo po kami, tulad ng hinihiling po namin kanina, ay siya pa rin aming kahilingan. Luwalhatiin mo po ang iyong ngalan, at habang niluwalhati mo, tinataas mo ang iyong pangalan, O Diyos, ay pinagpapala mo ang iyong mga anak, O Diyos, sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Ngayon, kinabahan ako. Kala ko di ko na mabubuksan. Dahil tayo ay produkto ng ating pinanggalingan, kayo ay produkto ng inyong kultura, produkto ng kung ano ang nakapaligid sa atin, produkto ng ating edukasyon.
produkto ng ating kultura, produkto ng inyong dekada, pagpasensyahan nyo na po kung ako ay sisipi mula sa isang awitin ng ating kapanahunan. Ano po, yan. Ang sabi sa awitin, Dear Kim. Tuloy nyo nga. Dear Kim, kumustang bakasyon mo? Ako, ito pa rin, nababato. Bad trip talaga itong Meralco. Bakit brownout pa rin dito? Ibig sabihin ng panahon niya, madalas ang brownout. Napapaalala sa akin ng aking kabataan, may mga rotating brownouts ng aking kabataan na mahahaba. Pero ang pamagat nito ay sem break. Bakasyon. At sumulat ang mga awit, ang sumulat nito, ipinadala niya kay Kim na kanyang kasintahan. At obviously, namimiss niya si Kim. Noong dekada 90, produkto rin ng aming edukasyon, kami tinuruan na magsulat ng mga liham, mga business letters, mayroon ding mga personal letters. At sa kapanahunan ngayon, alam ko nagsusulat pa rin naman kayo, pero sa ibang anyo na. At nagsusulat pa rin tayo, pero sa iba na yung anyo, kasi nga may chatting na, messenger na, you know. We're still writing, but the form has changed. Noong araw, nung kabataan namin, ay nagsusulat kami ng love letters. Hindi lang si Ellie Buendia ang marunong sumulat. At hindi lang si Kim ang nakakatanggap. At yung mga naririto na umamin na kayo, nakatanggap rin kayo ng mga love letters ng inyong kabataan. Yan. Sino ba sa inyo yan? Bakit nga ba ako nagsimula dito? Ano ba naman tong pastor na ito? Yung ibang pastor nagkoko hymns. Tapos tong pastor na to nagkoko eraserheads. Nasaan ang kabanalan? Bakit nga ba natin inuumpisa nito sa pamamagitan nito? Gusto ko lang kasi ipaalala sa inyo na gaya na sigurado ng inabanggit ni Pastor Toffer nung kanyang nagbigay siya ng introduction sa Colossians ay etong ating binuklat, ito ay isang biham. Ito ay isang sulat. At para maunawaan ito, kailangan nating magkaroon ng consciousness. Nasa isip natin lagi yung genre. Sa inyo na natuto ng Bible interpretation ay mahalaga sa atin yung literary type. Na iba-iba yung pag-interpret, iba yung approach. Halimbawa, kapag tula, kapag yan ay naratibo, kwento, kapag yan ay sulat, kapag yan ay kasaysayan, iba-iba yung approach sa interpretation. Kaya magiging guide sa atin sa pag-aaral natin ng Colossians at mukhang mapapadalas tayo dito ay yung anawaan natin yung anyo nito, yung letter. It is an epistle. Sa ating kapanahunan, kung may nagsusulat pa, ay mayroong iba't ibang bahagi ang liham. Mayroon yung heading na tinatawag. Kapag kayo nagsusulat pa, mayroon kayong sinusulatan pa, ay naglalagay kayo ng address doon sa taas ng papel. At naglalagay kayo ng petsa. Naglalagay kayo ng salutation. Ano yung salutation? Yung salutation yan yung, Dear Ate Charo. Ayan. Dear Kim. Ayan. Dear Ana. Ayan. Ano pa ba? Yung modern letter ito yung katawan, yung liham, yung katawan ng liham, the body of the letter, kung ano yung mga gusto mong sabihin, doon mo talaga inilalagay. Yung pinaka-tema, gusto mong mensaheng makarating, the body of the letter. Closing. Yung closing naman, yung part na yan, yung
tinatapos mo ng liham. Sincerely yours, nagmamahal, very truly yours. Sa mga mas naunang henerasyon sa akin, mayroon kayong lovingly yours, Helen, di ba? At ang liham ng mga, yan ay modern letters, di ba? Ang Colossians ay isang isang liham, pero hindi ito tulad ng liham natin, sapagkat yan ay ancient, sinaunang sulat yan. Iba ang kanilang kultura, ito ay produkto rin ng kanyang kultura, ito ay produkto rin ng kanyang kapanahunan. Si Pablo na simulat nito ay produkto rin ng kanyang edukasyon, produkto rin ng kanyang kultura, kaya ang kanyang sinusundan na pattern ng pagsusulat ay yung pattern rin ng mga ancient letters ng kanyang kapanahunan. At dito ay babanggitin natin ang iba't ibang bahagi ng liham, ng sinaunang liham ng kapanahunan ng Apostol Pablo. Sa atin, ang signature natin nasa dulo. May nagsisignature pa rin naman sila, pero sa ancient letters, nagpapakilala na agad yung author doon sa simula pa lang ng letter. Pangalawa, kasunod ng sumulat ng liham, ipinapakilala niya ang sinong tatanggap. Pangatlo ay yung greeting na tinatawag. Pang-apat, mayroong prayer wish. Mga gusto mong kahilingan para sa kanila o kaya pasasalamat. Pang-apat, yung body of the letter. Pang-lima, pang-anim, yung final greeting, huling pagbati, at yung pamamaalam. Ang passage natin ngayon, verses 1 and 2, ang mako-cover nito, ang matatalakay natin, yung unang tatlong bahagi ng ancient letter. Name of the writer. Tingnan nyo nga dyan sa Biblia, name of the writer, sino ang sumulat? Pablo, ayan. Yan yung unang bahagi ng letter na first part of the letter yan. Pero may co-author siya dyan. Yun yung mapapansin nyo ba? Sino yung kasama niya? Ibinawit pa niya si Timothy. Isa sa mga close associate niya, isa sa mga kasama niya sa ministry. Pangalawa ay yung recipient o tumanggap ng liham. Tingnan nyo nga dyan sa inyong Biblia kung sino ang tumanggap ng liham. Sa mga, sa mga taga-Kulosa, sila yung tumanggap, sila yung pinadalhan. Pangatlo, yung greeting ay sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos. Pero parang hindi ito greeting, ipapaliwanag ko sa inyo yan mamaya kung anong ginawa ni Pablo dyan. At ituloy na natin doon sa text mismo. Sa umagang ito, tatalakayin nga natin yung unang tatlong bahagi ng ancient letter na ito. Anong makikita natin? Kung mayroong isang salita doon sa first part ng liham na ito na nagpapakilala ang author, babasahin natin ulit. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Kung mayroon isang salita na gusto kong matandaan ninyo yan, at kapag uuwi na kayo, maaalala nyo pa rin, eto, otoridad. Isang salita lang otoridad. Pagdating sa verse na yan, ang tandaan ninyo, otoridad ang mensahe niyan. Bakit natin sinasabi? Kasi ang pagpapakilala ng sumulat ay siya ay apostol ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Ang apostol ay pinadala. Ang apostol ay yung mayroong nag-utos sa'yo na ikaw ang kanyang representative. At yun ang sinasabi ni Pablo dito. Ang pagpapakilala kanya sa kanyang sarili, siya ay apostol, at ang nagpadala sa kanya ay si Kristo Jesus. Nasaan yung authority doon? Ang authority ay, siya ay hindi padala nung kung sino-sino lang. Ang nagpadala sa kanya ay mismo si Jesucristo. At yung title na yon na Kristo,
Yan ay Griego at ang katumbas niyan sa Ebreo ay Messiah. Siya ay Mesiyas. Ang Mesiyas ay siya yung tagapagmana ng trono ni David. Siya ay hari. Ibig sabihin, siya ay ipinadala ng haring itinalaga ng Diyos. At kapag kayo ay kapag i-reject mo, kapag may ipinadala ang hari, may inutusan siya, na mayroon siyang sinasabi, at hindi mo pinansin, hindi mo, winalang bahala mo, hindi mo binigyang halaga, hindi lang yung ipinadala ang winalang bahala mo. Ang winalang bahala mo ay yung hari na nagpadala sa kanya, di ba? Iyon nga lang doon sa amin, may mga poso dito, poso yung mga, kapag hindi, halimbawa, pinara ka ng poso, tumigil ka, hindi mo pinansin, parang pinabilis mo, pinahagibis mo pa yung motor mo. Yung poso lang ba yung iyong tinanggihan doon? Hindi ba mananagot ka rin sa local government? Mananagot ka rin kay mayor? Kasi sila yung binigyang kapangyarihan ng local government para magpatupad ng mga patakaran. At hindi lang yung taong yun na poso na parang minamalit mo, si mayor pagkalaban mo nun. Parang ganun din dito. Ang pagpapakilala sa atin ng sumulat ng liham ay siya ay apostol ng Mesiyas, ng hari, at ito ay sa kalooban ng Diyos. Nakikita niyo ba yun? Kalooban ng Diyos, hindi niya yan binalak. Hindi niya yan pinlano na ako ay magiging tagapagsalita, ako ay magtatay ng iglesia, ako ay magpapangaral. Wala nga niya sa plano niya yan. Kung alam niyo ang kwento ni Pablo, kung paano siya naging mananampalataya ni Kristo, ang balak pa nga niya ay usigin ang mga mananampalataya. Ngunit tinawag siya ng Diyos. Sa halip maging kaaway ng Diyos ay ginawa siyang apostol doon sa daan ng Damasco. Kalooban ng Diyos na siya naging apostol. At yan ang kahalagahan ng mensaheng ito, otoridad. Kapag tatanggihan natin, hindi lang yung Kolosas kundi lahat ng isinulat ng mga apostol dito sa Bagong Tipan, kapag tinatanggihan natin ito, ay tinatanggihan natin ang nagsugo sa kanila, ang Diyos, ang Haring si Kristo. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Unang Tesalonika, yan sa Tagalog, kabanata 2. 1 Thessalonians ay nasa 2. Verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ganito po ang pagkakasulat ni Apostol Pablo. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Ito ang ipinapapasalamat ni Pablo, na yung kanila daw ipinangaral, yung kanilang mensahe, ang pagkakatanggap ng mga taga-Tesalonika para sa kanya ay hindi ito tulad ng sinasabi ng ibang tao ngayon na, gawa-gawa lang yan ng tao, ng Bible, gawa-gawa lang ng tao yan, hindi ganun. Ang ipinagpapasalamat ni Pablo, tinanggap nila ito hindi bilang salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Sa pamamagitan man ng oral communication o pamamagitan man ng written communication sa kanilang mga pinapangaral o sa kanilang mga isinusulat,
ang nararapat na tugon at ang ikinatutuwa ng mga apostol ay kapag tinatanggap ito hindi bilang salita ng tao, kundi salita ng Diyos. At ang ebidensya nito na makikita, ito ay kapag ang bisa nito, ibig sabihin yung power nito, yung epekto nito ay nakikita sa buhay ng mga tao. Ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Kapag ito ay tinanggap bilang salita ng Diyos, magkakaroon ito ng epekto sa buhay natin. Makikita ito kapag binabago nito ang puso natin, binabago nito ang ating mga damdamin, ang ating mga iniisip, ang ating mga kinikilos, ang ating pagmamahal natin na dati ay para sa kadiliman, para sa kasalanan, ay napapalitan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kabutihan. Yun ay ebidensya na tinanggap na nga natin ng tunay na tunay ang salitang ito, hindi tulad ng, hindi bilang salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Doon sa Ephesians chapter 2 verse 20 ay ipinakilala doon ang pundasyon ng iglesia. Ang sinasabi doon, si Kristo ang panulukang bato, ngunit hindi siya nag-iisa doon sa pundasyon, kasali ang mga apostol sa pundasyon ng iglesia. Ang kanilang mga aral ay pinakapundasyon ng iglesia. At kapag mayroong isang gusali at hindi mo, may gusto kang baguhin, pwede mong baguhin ang bintana. Baguhin natin yung bintana para mas jealousy. Duma na yan Sino inabutan yun? Yung bubong, baguhin natin yung bubong. Pinaora kini. Pinaora, ano yung pinaorang pawid? Baguhin natin yung pinto. Baguhin natin ang pintura. Pero sino ang matino na babaguhin niya yung pundasyon? Ayaw ko na, palitan natin yung aral ng mga apostol. Huwag nating sundin yan, maglagay tayo ng ibang pundasyon. Kapag ginalaw mo ang pundasyon, hindi lang yung pundasyon ang nagagalaw, yung buong gusali ang masisira. So, hindi pwedeng galawin yun. Ibig sabihin, kung anong sinabi ni Kristo, kung anong sinabi ng mga apostol, ng mga propeta, yun ang pundasyon na hindi natin pwedeng galawin, kailangan sundin natin yon sapagkat yun ay pag-uutos ng ating Panginoon na may-ari ng iglesia. First point, we must listen carefully. We must pay attention. Huwag nating sasayangin ang salita ng Diyos. Kailangan makinig tayo at bigyan natin ito ng otoridad sa ating buhay sapagkat ang otoridad nito ay galing mismo sa Diyos, kalooban nito, at galing mula sa Hari, ang Mesiyas na si Jesucristo. Kaya diyan sa unang bahagi niyan ng liham, yun na kung saan nagpapakilala ang sumulat, yun ang gusto kong inyong tandaan. Kung isang salita lang gusto nyong iuwi, at kayo ay uuwi na sa inyong bahay at matatapos ang worship service, yung otoridad ng salita ng Diyos. Okay. Pwede na tayong pumunta doon sa ikalawang bahagi ng liham, kung saan ipinapakilala ang mga tumanggap. At ang sabi diyan ay sa mga taga-Kolosas. Sa mga taga-Kolosas, sinasabi yung kanilang location. Mas malinaw sa Ingles na mayroong dalawang location na binabanggit diyan. Ang una ay ang physical location ng mga tinatanggap. Ang mga tumanggap, ang physical location nila, nasa Colosas sila. Pero ang sinabi rin ay sila ay na kay Kristo. Yun yung kanilang spiritual location. They are in Christ. Ganun ang pagkakasabi sa Ingles. Kaya kung buhay pa si Apostol Pablo ngayon at liliham siya sa iglesia ng nasa Alaminos, ang sasabihin niya, siyempre, kaya lalagay niya yung address ninyo para makarating yung sulat. Yung inyong physical location, Alaminos. Pero sasabihin niya rin, ang mga mananampalataya dito
You are in Christ. Napakahalaga nun. Sa mga itinuturo ni Pablo, napakahalaga nung in Christ kasi lahat ng pagpapalang espiritual doon nakukuha kay Kristo. Walang kapatawaran ng kasalanan ng nasa labas ni Kristo. Wala ang pagpapabanal, walang kabanalan sa labas ni Kristo. Lahat na kay Kristo. Ang pagiging anak ng Diyos, pagiging adopted, ika nga, ay na kay Kristo lahat yan. Maski doon sa huling hantungan natin, yung ating pag-akyat sa langit, at sa muling pagkabuhay, lahat yan, ang biyaya ng mabubuting spiritual na pagpapala, lahat na kay Kristo. Kaya mahalaga yan na yung identity natin, pwede nating sabihin na ako nga, I identify na ako'y taga San Carlos, kayo, nag-identify kayo kung saan man yung inyong sigurong pinagmulan na lugar, pero ultimately, ang pinakamahalagang location, dapat ikaw na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito, marami po tayong pwedeng tingnan dito sa bahaging ito ng recipients. Unang-una ay yung pagsasalarawan sa kanila bilang mga hinirang ng Diyos. Hinirang. Gusto ko yung pagkakasalin dito. Mas helpful ito, I think, doon sa English. Ang English na pagkakasali dyan kasi ay saints. Yan. Saints ang pagkakasalin dyan. Yung ibang mga salin ay God's holy people. Ang problema sa salin na ganon, hindi doon sa salin mismo, kundi tayo na umuunawa. Ano bang naiisip niyo pag sinabing saint? Wala yan. Napakabanal na tao yan. Wala kang maipipintas yan. Diba? Mga santo. Yun ang pagpapakilala madalas sa mga Kristiyano. At tunay nga na tayo ay mga santo. Kasi yun nga yung maganda, tamang salin rin naman yun. Ang sinasabi ko ay kung paano natin inuunawa minsan ang mga salita. At ang isa doon sa pwede nating tingnan na bahagi doon, yung salita kasi yun ay related doon sa hagios, yung set apart, yung ibinukod. Ibinukod ng mga taong ibinukod ng Diyos. Hindi niya niligtas lahat ng taga-Kolosas. Mayroon siyang mga ibinukod na tao doon. Gaya rin naman ang ginagawa niya dito, gusto natin maraming maligtas. Gusto natin maraming makakilala sa Panginoon, pero sa plano ng Diyos talaga, mayroon siyang mga ibinubukod na tao. At yan ay dapat nating isipin, yan ay pagpapalang tunay. Yung hinirang na pagkakasalin ay, ang nakakatulong doon kasi sa hinirang, sa atin ginagamit yun pag may appointment, di ba? Hinirang ng Pangulo, ito bilang bagong sekretary ng ganyan, hinirang, appointed. Ibig sabihin is, sa dami ng pwedeng mai-appoint, ito yung pinili niya na i-appoint. Saan ito hindi helpful? Yung mga appointment kasi ay nakabase sa kakayanan. Di ba? Gusto natin ang ma-appoint sa gobyerno yung mga pinaka-qualified. Ang problema, hindi tayo yung pinaka-qualified. Pagdating sa kaligtasan, walang qualified. Pagdating sa pagiging anak ng Diyos at mapupunta sa langit, nagkukulang tayong lahat sa qualification. Ibig sabihin, nahirang ka, naibukod ka, hindi dahil sa ikaw ay karapat-dapat, kundi grasya ng Diyos. Mayroong Old Testament na pinagmulan nito na sa dinami-dami ng mga bansa ay ibinukod ng Diyos ang Israel. Makasalanan yung mga bansa sa paligid, pero hindi ibig sabihin na banal ang Israel. Hindi rin karapat-dapat ang Israel.
Tingnan natin, buklatin natin Deuteronomio. Ganun bang Tagalog yun? Deuteronomy. Huwag na nating pahirapan ng sarili natin, Deuteronomy na lang. Deuteronomy chapter 7. Verses 7 and 8. Ganito yung concept nito noong pagbubukod, yung set apart na sinasalin dito bilang saints ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 2. Pakinggan ninyo yung sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Israelita sa matandang tipan. Deuteronomy 7 verse 7 hanggang 8. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa sa ibang mga bayan. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Ibig sabihin, kung kadakilaan na rin naman, padakilaan ng bansa, pinili kayo ng Diyos hindi dahil sa kayo ang pinakadakilang bansa. Kayo pinili, kayo inibig. Hindi dahil doon. Verse 8. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kung kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Unang-una, ang pagkakapili ay nakabatay dahil sa pagpapasya ng Diyos na kayo'y ibigin. Inibig kayo. Hindi ka kaibig-ibig. Baga, yung konseptong yun ay hindi ka naman lovely. Kundi, nasa puso lang ng Panginoon, nagpasya na siya na ibigin ka. Pangalawa, ay sinasabi doon, dahil sa kanyang katapatan sa inyong mga ninuno. Mayroon siya kasing mga naipangako. Mayroon siyang mga tipan sa mga ninuno ng mga Israel, kina Abraham, Isaac, at Jacob. Ibig sabihin ay, kapag mayroon siyang binitiwan na tipan, tapat siya doon sa pangako niya. Kapag siya may sinabi sa'yo, magiging tapat siya doon. So, ang dalawang bagay doon, yung pag-ibig niya dahil pinagpasya lang siya na mahalin ka, kaya kinaliligtas. Pangalawa, kapag mayroon na siyang naipangako sa'yo, tutok din niya yun. At ang pangako, ang pangako na ibinigay kay Abraham, ang sabi sa bagong tipan ay, tayo rin na sumasampalataya, tayo rin ay tagapagmana ng pangako niya. Kapag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang mga hinirang, pero hindi nagtatapos doon . Mayroon siyang sinabi pa rito, para sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Katapatan, faithfulness. Hindi niya sinasabi dito na hindi na nagkakasala ang mga taga-Kolosas. Makikita nyo na mayroon pang tukso sa kanila na maniwala sa mga hidwang aral at mayroon ng mga malapit na tumanggap doon sa mga huwad na aral na yon, nagkakasala pa rin sila. Pero yung direksyon ng buhay, ito ang makikita natin. Kapag ikaw ay pinili ng Panginoon, ikaw ay kanyang tinawag, ang isa sa mga ebidensya nito ay magiging tapat ka sa kanya. Kapag iniisip natin na nung nakarating itong liham na ito sa mga taga-Kolosas na punong-puno ng pagtutuwid, mayroong mga tutugon at mayroon ding mga tatanggi. Ang mga tatanggi, masasabi natin hindi sila kabilang dun sa mga faithful, di ba? At masasabi rin natin na hindi rin sila kabilang dun sa mga hinirang. Pero yung mga hinirang, yung mga sinasabing tapat, natural sila yung tatalima doon sa liham ngayon. Ang mga makikinig sa liham na yun, ang mga makikinig sa babala, kayo rin, ganun.
Kapag mayroong ipinapangaral na salita ng Diyos sa inyong harapan, may itinuturo sa inyo, ang isa sa mga palatandaan ng mga ibinukod ng Diyos ay tumutugon sila sa salita ng Diyos at tapat sila. Nagiging tapat, may faithfulness sa kanila, din ang kalooban ng ating Panginoon, ng ating Diyos. At yun ay kinakakitaan. Set apart. Pwede mo lang sabihin, ang pwede nating ma-check talaga na tayo ay set apart. Yung response na yun, kung nakikita natin yung response na yun, na tayo tumutugon ng may katapatan sa ating Panginoon. Pangatlo, na magsasabi natin tungkol sa mga tumanggap ng biham na ito, ay sinasabi na mga tapat na mga kapatid. Ayan. Sa wikang Ingles, traditionally yan ay isinasalin bilang brothers, pero pag isinasalin nila na brothers, naglalagay rin lang naman sila ng footnote na sinasabi nila, hindi lang mga lalaki yan, mga lalaki at babae rin yan. So baga sinasalin nila ng brothers, naglalagay rin sila ng footnote. Bakit hindi na lang nila isinalin dun sa text mismo na mga brothers and sisters yun? Ginagawa yun ng ibang mga salin rin. At dito, ang maganda naman dito sa ating Tagalog kasi ay sa isang salita lang ay hindi mo na kailangang gumamit ng mahabang salita para patukuyan ang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae. Hindi mo na kailangang brothers and sisters. 3 words pa. Sa akin, kapatid. Kayo, kapatid, ito ang dapat nating manunawaan. Ang mga tumanggap ng liham iglesia sa Colosas, ang pagkakilala sa kanila ni Pablo, pamilya. Pamilya ito. Kung ito ay para sa inyo, ay optional lang, parang halimbawa, ay makapag-church nga, may oras naman ako eh. Wala naman akong pupuntahan ngayon eh. Pero next week, may gagawin akong iba. Magtatanim ako ng didiligan ko yung mga pananim ko dito. Pero ngayon may oras naman ako, kaya dadalo ako. Ganun ba yung turing natin sa pamilya natin? Ibig sabihin, kapag ganun ang pagpapakilala ng Biblia sa iglesia, dapat natin itong mahalin. Kasi mahal. Sino sa atin ang hindi nagmamahal sa pamilya? Bihirang-bihira yun ako makarinig ng ganyan. Madalas rin na may nagkaririnig tayo tampuhan, mayroong mga di pagkakaunawaan, mga ganun. Pero hindi mo itinatakwil yun eh. Pamilya mo pa rin yun eh. Ganun rin sa iglesia natin. Kung mayroon kayong makaalitan dito, minsan mayroon tayong tampuhan, mayroon tayong mga pagkakasala sa isa't isa sapagkat tayo rin naman ay nagkakasala ka. Unawain natin na pamilya pa rin tayo. At kung may pamamaraan, tayong nakikita kung para mapanumbalik yung mga nabasag o nagkalamat na mga ugnayan natin at relasyon natin, kailangan nating ayusin yun sapagkat pamilya ito. Tulad rin naman natin sa mga magulang dito, alam ko na gusto nyo ang mga anak ninyo, lalo na kayo kung wala na, tulad ng bilin ng aking mga magulang sa amin, at wala na rin sila ngayon, kami magmahalan, at kung may pagkakataon ay nagkakatipon-tipon rin kami kapag bakasyon, New Year, mga ganyan. Mga bagay na para mapatibay ang pamilya sapagkat ganun dapat ang pamilya. So ang church, pamilya ng mga ibinukod ng Diyos, magmula sa kadiliman, patungo sa liwanag, inilayo mula sa kasamaan, patungo sa kabutihan, magmula sa kaharian ng demonyo, patungo sa kaharian ng Diyos, at sila ay tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. Yan ang paglalarawan sa pamilya ng Diyos. Yan ang recipient's portion. Doon tayo sa greeting portion. Na parang hindi tunog greeting.
Ang sabi kasi dito ay, sumainyo ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Sa wikang Ingles, grace to you and peace. Grace. Ito ang ginawa ni Pablo dito. Ang mga sinaunang liham, sa karamihan ng mga natutuklasang sinaunang liham sa mga kapanahonang yon, ang inilalagay nila sa bahagi niya ng kasulatan, greetings talaga. Ang wika, ang salita ay kairein. Kairein, greetings. Si Pablo, dahil nga Kristiyano siya at siya'y tagapagturo ng salita ng Diyos at mga aral ng Diyos, ay pinalitan niya yung kairein ng isang katunog na salita. Charis. Kairein, ito charis naman to. So, kung mayroon kayong kilalang charis, mga ganon, doon galing yung salitang yan. Ano ba yung charis? Ito yung sinasabi, usually sinasabi yan unmerited favor. Yung hindi ka naman karapat-dapat pero ibinigay sa'yo. Isa sa mga talata, kapag kayo nagga-gospel time siguro, ay narinig nyo na ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. So, kung saan sinasabi doon na, sa wikang Ingles na, it is by grace, sa kagandahang loob ng Diyos, sa grasya ng Diyos, kayo'y naligtas, hindi sa inyong sarili. By grace, through faith, sa pananampalataya ninyo. Hindi ka karapat-dapat, pero iniligtas ka. At doon pa sa Romans chapter 4, verse 4 to 5, kasi ang sabi kasi doon sa Ephesians chapter 2, 8, verse 9, it is the gift of God, sabi, di ba? Regalo ng Diyos. So, closely tied. So, napakalapit ng konseptong grasya doon sa gift. Pagdating sa Romans chapter 4, verse 4 to 5, mayroong sinasabi si Pablo na huwag tayong masyadong magtiwala sa ating memory, buklatin na lang natin. Romans chapter 4, verse 4 to 5. Ito. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob o hindi daw ito gift, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, anong sinasabi dito? In other words, ganito. Ang ibinibigay mo doon sa taong hindi nagtatrabaho, ang ibinibigay mo doon sa taong nagtatrabaho ay hindi gift ang tawag doon, kundi sweldo. Halimbawa, sabihin muna natin, Inday, may regalo ako sa'yo. Eto, nakikita mo itong bagong sapatos na ito, kasyang-kasya sa'yo ito, ka-size na size mo to, size na size mo to. Ibibigay ko sa'yo itong regalo mo to. Pero, nakikita mo ba yung labadang yon? Nakikita mo yung mga bakuran namin, daming dahon? Labhan mo muna to, magwalis ka muna dun, pagkatapos mong maglaba, pagkatapos mong magwalis, ibibigay ko sa yung regalo to. Regalo ko sa iyo to. Regalo nga ba yun? Regalo ba yun? Hindi. Anong tawag doon? Sahod niya yun. Sahod niya yun. Ang punto rito, sinasabi niya sa verse 5,
ang hindi nananalig sa sariling gawa. Hindi tayo, yung sa mga sariling pagsisikap natin. Pero ang ginawa mo lang, nanampalataya ka kay Kristo, na nagpapawalang sala sa makasalanan, itinuturing kang matuwid. Yung pagtuturing na matuwid, yung ibinibilang kang matuwid, ibig sabihin justified. Hindi sa sariling mong gawa, kundi regalong tunay ng Diyos yun sa mga nananampalataya. Hindi mo pinagsikapan yun. Hindi mo pinaghirapan yun. Yun ang pinalit ni Pablo dun sa greetings. Sabi niya, grace to you. Ang mayamang biyaya ng Diyos na nagliligtas na hindi naman kayo karapat, dapat din nyo naman pinagtrabahuan. Sa inyo yun. At nagdagdag siya pa ng isang salita, and peace. Irene, yan sa Griego. Kanina si Charis, ito naman si Irene. Tandaan niyo yun. Si Grace at saka si Irene, kung kayo nalilito, grace and peace. At yun namang konsepto ng kapayapaan. Di ba sa atin, yung kapayapaan is kapag walang away. Hindi nag-aaway-away ang mga bansa. Kapayapaan na yun kapag hindi sila nagbobombahan, ay may kapayapaan. Kapag ceasefire, yan, pag may mga rebelde, ceasefire, mayroong peace talks, ganyan. Ang konsepto ng Irene o yung peace ay naroroon. Pero sa palagay ko, dahil ang background ni Pablo ay Hebrew naman talaga, sa background ng kanyang utak ay naroroon rin yung konsepto ng salitang shalom na mas mayaman. At ang salitang shalom ay hindi sapat na hindi kayo nag-aaway. Halimbawa, kung may dalawa dito, hindi nga kayo nag-aaway, hindi nga kayo nagsasabunutan, hindi kayo nagsasagutan, pero hindi rin kayo nag-uusap. Ang konsepto kasi ng shalom ay yung harmony, yung maayos na pagsasamahan. Kung hindi, it's not just the absence of conflict, hindi lang kayo nag-aaway. Kundi mabuti yung inyong samahan, yung shalom. At ang gusto ni Pablo dito, bukod sa grasya ng Diyos sumainyo, sinasabi niya, peace. At ang pinakamahalaga na mayroon tayong kapayapaan sa ating kapwa-tao, di ba? Pero ang mahalaga sa lahat, na tayo may kapayapaan sa Diyos. Na dahil sa ating pagkakasala, tayo ay mayroong pakikipag-away sa Diyos. Enmity against God na sinasabi. Pero tignan niyo sa Romans chapter 5 verse 1 at ang papel uli ng pananampalataya. Romans chapter 5 verse 1. Sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Yan yung peace. We have peace with God, sabi sa Ingles. Dahil sa pananampalataya, nagkaroon tayo ng mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi lang naalis ang puot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapag ikay nanampalataya sa Panginoong Jesus, nagiging maayos pa, nagiging harmonious ang relasyon mo sa lumikha sa iyo. At yan ang naisin ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ibig sabihin, magkaroon ng ganap na kaligtasan ng bawat isa sa Kolosas. Na sila mayroong kapayapaan, sila ay mayroong grasya sa Diyos, hindi dapat mo niligtas ng Diyos, mayroong maayos na pakikipag-ugnayan, may maayos na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng 2 talata, ay naging malinaw ang mga bagay-bagay na ito. Ang otoridad ng mga banal na kasulatan, ang otoridad ng mga liham na narito, ang otoridad ng ating Biblia, sapagkat ang mga sumulat nito ay mga apostol at mga propeta ni Kristo. Dito rin naging malinaw sa kung ano ang mga mananampalataya.
Sila ay mga ibinukod, mga pinili, mga hinirang, tapat sa salita ng Diyos. At kapag sila ay nagtipon-tipon, ang turing nila sa isa't isa ay pamilyang nagmamahalan. At ang kapayapaan ng grasya at kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, ang naisin ni Pablo para sa mga sinaunang iglesia, at yun din ang dapat nating naisin sa ating lahat. Ang ganap na kaligtasan sa bawat isa para sa pamamagitan ng grasya ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat, at sa kapayapaan na dati ay tayo ay kaaway ng Diyos, may putong Diyos sa atin dahil sa kanyang kabanalan at sa ating pagkamakasalanan, yan ay napawi na dahil nanampalataya tayo kay Kristo. Tulad na tayo'y tumatanggap ng mga liham noon at tayo'y natutuwa kapag ito'y inihahatid ng kartero, dapat yung ikatuwa na ang liham na para sa mga taga-Kolosas ay liham rin na inyong pwedeng sabihin, akin rin ito. Akin rin ito. At dapat mo ring ikatuwa, dapat mong ikagalak na naririyan ng mga magagandang bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. At marami pa. Nasa verse 2 pa lang tayo Nasa verse 2 pa lang tayo ng Diyos. Marami pa ang magagandang bagay na makikita kayo dito sa aklat ng Kolosas. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa di masukat-sukat na mga biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po sa pagkaunawa ng iyong salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kasabikan ng iyong mga anak na matuto, makarinig ng iyong salita. Panginoon, dinadalangin namin na manatili po ang kasagibikang ito sa bawat araw, bawat lingkong daraan, sa bawat worship service na gagawin po rito, sa iyong pong pamilya dito sa Alaminos, Guiding Light Christian Church Alaminos. O Diyos, ay hayaan po na maluwalhati nga po ang iyong ngalan. At iyong Panginoon, tawagin mo po ang lahat po ng iyong mga hinirang sa lugar na ito. Tawagin mo po sila at magkalooon ng malalim na pagkakilala sa iyo. Palakasin mo po ang mga naririto na naglilingkod. Palakasin mo po ang mga naririto na dumadalo. Ikaw ang mahayag, ikaw ang maitaas, ikaw mapapurihan, mapasalamatan. At aasahan po namin ang iyong mga mayamang pampagkilos sa dakong ito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, praise the Lord. Sige. Sika. Paano ikaw? Yun. Hey!